Praise God, purihin po ang Panginoon. At sa muli, magandang umaga po sa bawat isa, higit sa lahat sa ating Panginoon. At samahan niyo po ako sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 12 to 14. Ang sabi po rito, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag na ninyong pailalim sa kapangyarihan ng kasalanan alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandang loob ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Patuloy po ako na lumalapit, na nagpupuri, nagpapasalamat. Higit sa lahat, Panginoon, nagpapakumbaba. Lord, salamat sa patuloy at paglilinis mo sa amin. At sa mga oras mo ito, Panginoon, hinihiling ko po, Ama, ang iyong gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon. Pahiran mo po ng makapangyarihan mong langis ang aking labi. Ang kalooban mo po ang patuloy ko pong magawa, Panginoon, sa umaga po ito. Salamat nga po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na makikinig. Para sa iyo ang kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po tuloy-tuloy na ho tayo sa ating pag-aaral. Ito po ay, sabi nga, bagong buhay kay Kristo. May tatlong bagay tayong matututunan po dito. Ayon po sa sinabi sa verse 12 to 13, ito po ay babala. Sabi po rito, huwag paghariin ang kasalanan. Kasalanan na isinuko na natin sa ating Panginoon. Kasalanan dating ginagawa ng ating katawan. Kasalanan na ating mga kaisipan, mga mithiin, pansarili. Ang sabi po rito, huwag na paghariin. Upang hindi na tayo maalipin nito. Tunay nga po mga kapatid, bago natin tanggapin ang ating Panginoon, tayo po ay nabibihag sa iba't ibang uri ng kasalanan. Kaya nung siya po ay tanggapin natin, lahat ng ito ay isinuko natin, ang buo nating pagkatao. Isinuko natin sa Panginoon at hiningi natin na siya ang maghari sa buhay natin. Kaya, ang sabi po, pag once na isinuko po natin sa Panginoon, bilang tayo nakipag-isa na sa Panginoon ay mawawala na yung mga isinuko natin. Hanggat maaari hindi na natin po ito gawin or ipamuhay. Kundi ang ipamuhay natin yung mga bagay na maka-espiritual. Gaya po ng sinabi nga sa verse 13 na huwag ipailalim ang bahagi ng ating katawan sa paggawa ng kasalanan. Huwag ipailalim, huwag ipagamit ang sangkap ng ating katawan. Ang sangkap natin ang kaisipan, ang ating paningin, ang ating kamay, at ang ating paa. Huwag na natin ipailalim sa paggawa ng kasalanan ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan, pag ito po ay ipinailalim natin sa paggawa ng kasalanan, tunay nga po na ang kaisipan natin ay mga bagay na magdudulot sa atin ng pagkakalayo sa ating Panginoon. At ang pangalawa po, ang ating paningin. Ang ating paningin po ay nagkakasala. Nagkakasala po dahil sinabi nga po ng ating Panginoon sa aklat ng Mateo na ang tao daw malinit magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Sa ating paningin, nagkakasala tayo. Kung gaya po kay Eva at Adan, de Jehovah kay Eva, nung siya po ay nilapitan nung ahas, pinakita niya po, nakita, pinagmasdan niya yung bunga ng puno ng kahoy.
At doon ho pumasok yung kasalanan sa isip, sa paningin, di ho ba? Kaya nabihag po. Kaya ang sabi ho dito, wag na raw po natin ipailalim ang bahagi ng ating katawan, kaisipan, paningin, at ang ating kamay at paa. Alam niyo ho, mga kapatid, ang ating paningin ay tunay ang nakakasala. Ang ating kamay at paa, sumusunod po ito kung ano ang isip natin. Sumusunod ito para tayo ay mabihag pa ng pagkakasala. Pero sinabi po sa aklat ng Mateo chapter 18, verse 8 to 9, may sinabi po rito. Mateo chapter 18. Sabi po rito sa Mateo chapter 18, makita po natin dito yung patungkol po sa, sabi po rito, kung ang kamay o paa mo ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta sa langit nang putol ang isang kamay o paa, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta sa langit ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Tunay nga po mga kapatid. Ang sabi po, kung ang mata, paa, ay ang siyang pinagmumulan ng kasalanan o mauuwi sa pagkakasala, ang sabi ho, putulin. Tigilan na ho natin. Kasi isinuko na po natin yan sa Panginoon. Kasi doon tayo, hindi basihan na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Kung tayo naman po ay mamumuhay pa rin sa kasalanan, wala pa rin ho. Kailangan sa bawat isa sa atin makita yung katangian na halimbawa ng ating Panginoon. Lalo na ang paa natin. Kung ang paa natin gagamitin sa pagpunta mo sa mga kapatiran, pagpunta mo sa mga kaibigan, para maghatid ka ng balita na ikasisira, balita na hindi magbibigay kaluwalhatian sa Diyos at hindi magbibigay ng kalakasan, kundi ibibigay mo ay kapahamakan ng kapatiran. Kapatid, putulin na natin ayon sa sinabi sa banal na kasulatan. Putulin na natin. Itigilan na natin yung ganong mga sitwasyon. Bagkus ano po ang sinabi ng ating Panginoon? Sabi po sa Roma, chapter 8, verse 11, sabi nga po, sa halip pasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Iyan po ang nais ng Panginoon. Sinabi sa Roma chapter 8, verse 11, na dapat daw pasakop tayo sa kalooban ng Diyos dahil tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoon. Chapter 8, verse 11. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawan mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu nananahan sa inyo. Kaya, mga kapatid, sa halip, ang Espiritu ng Panginoon ang maghari sa bawat isa sa atin. Ituloy po natin sa verse 13. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang manggawa ng laman, mabubuhay kayo. Ayan po, napakaliwanag kapatid, na kapag kahit na tayo ilang taon na sa pananampalataya, kung patuloy pa rin tayo namumuhay sa gawa ng mundo, sa gawa ng sanlibutan, mamamatay ang ating spiritual. Kaya mga kapatid, pasakop na tayo sa kalooban ng Diyos. Manahan ang banal na Espiritu sa atin. Kung ang ating buhay is Kristiyano
ay patuloy pa rin tayo makikisangkot sa gawa ng mundo, ang banal na espiritu hindi po mananahan sa atin. Hindi po makakapanahan sa atin. Sabi nga sa aklat ng Lucas chapter 9, verse 62, kung di ako nagkakamali, sabi po, may sinabi po roon sa Lucas chapter 9. May sinabi po doon, verse 62, sabi po rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ayan po. Kapag tayo isang mananampalataya, kapag lagi natin lingunin yung mga bagay na hindi na dapat, mga bagay na sinuko na natin, hindi tayo karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Kaya kapatid, pasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi po dito sa verse 14, hindi na dapat maghari ang kasalanan sapagkat tayo po ay nabubuhay sa halimbawa ni Kristo. Ayan po sinabi sa 14. Hindi na dapat maghari sa kasalanan sapagkat tayo po ay nabubuhay sa halimbawa ni Hesus Kristo. Gaya po ng sinabi sa 2 Corinthians 5:17. Na ang sabi po roon sa 2 Corinthians 5:17, napakaliwanag po ng sinabi. Na ang sabi dito, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Amen. Bilang nakipag-isa sa Panginoon, ang makitang inaasahan ng Diyos sa atin, yung maluluwalhati ang Diyos ng mga tao. Amen. Mapapapurihan ang Diyos. Mapapangiti ang Diyos sa mga lingkod na nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sinabi sa Efeso, sinabi rin po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, maging sa bawat isa sa atin. Sabi po sa aklat ng Efeso 4, sabi po sa 4:20, sabi po rito, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Umarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikha ng kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen po. Yun po ang dapat makita sa atin, yung katwiran ng ating Panginoong Diyos. Sabi rin po sa Roma chapter 6 verse 11, na kung tayo nga po ay nananahan ng banal na espiritu, tunay po na ito rin po ang magpapahayag sa atin. Sabi po rito sa Romans chapter 6 verse 11. Basahin po natin sa Roma. Balikan po natin yung Roma. Sabi po rito, Roma chapter 6 verse 11. Sabi po, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan. Gawin daw po natin na patayin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po yung ginamit po, ito po yung binigay sa akin ng Panginoon nung panahon na ako po ay pinapili kay Uncle Naldo at sa JOS. Pinatay ko po yung aking pagbilang pantaong espiritu.
At ang inanyayahan ko po ang Espiritu mula sa Diyos na siyang magdesisyon, siyang magturo kung ano ang dapat kong gawin doon sa sitwasyon na napakahirap ng kalagayan kung papiliin ako, lalo na po ay kadugo ko po ang pagpipilian. Kaya purihin po ang Panginoon. Dahil po sa ang banal na Espiritu ang nanguna, hindi po ako nahirapan. Kaya mga kapatid, ang sabi po roon sa verse 11, kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Application po natin mga kapatid. Sinabi po sa Ephesians 4:24, ano po ang sinabi doon sa Ephesians? At balikan po natin yung Ephesians chapter 4, verse 24. Sabi po rito, Ephesians chapter 4, verse 24. Ang sabi po rito, at ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Yun daw po ang dapat makita sa bawat isa sa atin. At sabi po doon sa Ezekiel, sabi po roon, Ezekiel 36. Lakbay ho tayo ng Ezekiel. Sabi po sa Ezekiel 36, verse 26, sabi po rito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Ayun po. Ibibigyan, once na nakipag-isa ka sa Panginoon, ang espiritong makatao ay papalitan ng espiritu makadiyos. Kaya ang mamamayani sa atin ang sinabi sa Colossus chapter 3 verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Isaisip. Kaya ang sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Sabi po rito sa 2 Corinthians 4 verse 18. Sabi po rito, kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Amen? Focus tayo. Focus tayo mga kapatid. At sabi sa Romans 12:1 and 2, ito po ang nais na makita sa atin ng Panginoon. Balik po tayo ng Roma chapter 12 verse 1 and 2. Sabi po rito, sa 12, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen. Pag hindi tayo nagbago ng isip, pag hindi natin pinatay ang ating pantaong espiritu, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sapagkat napakaliwanag sinabi sa Aklat ng Korinto, mauunawaan lamang ng isang tao ang mga bagay espiritual kung siya ay pinananahanan ng banal na espiritu. Amen. Hallelujah. Gayon din po mga kapatid, sinabi sa Roma 12:14. Balikan po natin ang Roma chapter 6 verse 12 to 14.
Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay, upang hindi kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawang bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan yamang kayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa naganap po sa ating iglesia, sa JOS, nakakalungkot po di ho ba? Nawa ito po ay magbigay ng babala sa bawat isa sa atin, na naglinis na ilang buwan na naging topic natin yung paglilinis sa iglesia. Nawa mga kapatid, magbigay na po itong babala. Wag nawa tuldukan na natin hanggang doon na lang. Nawa ang makita sa atin yung espiritu na nagmumula sa ating Panginoon. Limutin na natin ang mga bagay na nangyaring di maganda. Gaya ng sinabi sa Isaiah 43 verse 18. Ang mga nangyari noon ay limutin na, ibaon na sa limot. Kasi kapag maisip pa natin yun, kapag maalala pa natin yung mga nakita natin, sasariwang muli ito sa atin, maapektuhan pa tayo. Kaya limutin na ho natin, bagkus gawin na po natin. Sabi ho, dito po ako magkukonklusyon sa Philippians chapter 3 verse 10. Dito, ito na po ang ating patuloy na pukusan. Sabi po sa chapter 3 verse 10. Sabi po rito, Philippians chapter 3 verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan, sa pag-asang ako may muling bubuhayin. Ganon din po sa Philippians chapter 3 verse 16. Ang kailangan lamang ay ipagpatuloy natin ang ating mga natutunan. Ipagpatuloy po natin yung mga mabubuting bagay na itinuro sa atin. Ipagpatuloy po natin yun. Amen. Gaya po ng sinabi sa Filipos chapter 3 verse 18 to 20. Sabi po rito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang ginudyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawan lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon. Last verse po, Philippians chapter 1 verse 20. Sabi po, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Purihin po ang Panginoon. At sa muli mga kapatid, sa mga oras pong ito, sa panahong ito, limutin na natin ang mga bagay na hindi po
makapagdudulot ng kaluguran sa Panginoon. Bagkus po pukusan natin, lalo na po patuloy natin ipanalangin na manumbalik na sa normal ang ating panahon para maitaguyod na po yung ipinagkatiwala kay pastor, at hindi lamang kay pastor, maging sa iyo, sa akin, katuwang ka na ipahayag ang salita ng Diyos ayon sa goal, vision, and mission ng JOS. Kapatid, kung totoong JOS ka, kasama ka para tuparin ang iniatang ng Diyos sa JOS. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Purihin ka nga po, dakilang Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos, sa mga salita mo. Ama, patuloy po ito, Panginoon, na magbigay babala sa bawat isa sa amin. Lord God, patuloy mo po kaming pangunahan. Bagkus, Lord, ang kaisipan namin, sakupin mo ng iyong banal na Espiritu. At mapukus kami, Panginoon, sa kalooban mo na ihayo ang iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna mo sa Jesus Our Salvation Christian Ministry, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Lalo na ang mga online service, Panginoon. Salamat sa karunungan, kaalaman na pinagkaloob mo kay Pastor Fajardo, maging sa mga katuwang nito, Panginoon, upang patuloy maabot ang pangangailangan ng espiritual ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat.